Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, no? May mga bago tayong kasama na naman. Praise God. Bakit hindi na pupuno? Dapat every Sunday may bago, walang umaalis, no? 'Di ba? Pero yung mga bisita po natin, sila po ay mga kapatiran po natin sa ibang church, no? UCKGC Luna, kay Pastora Florenda, my favorite pastora. Praise God, no? Hallelujah. Naimbag na bigat tayo amin kakabsat. Adda iti namnama ken ni Apo kakabsat. Praise God. No? You are very much welcome sa ating dalawang kasamahan na bago, no? Ito yung unang linggo ng pagpunta nyo dito, mga anak, yung mga kwan ko. Praise God, no? Sana tuloy-tuloy tayo. Hindi kayo nagkamali ng pinasukan. Hindi aksidente na dinala kayo dito ng Panginoon, mga anak, mga ginigiliw, no? Dahil walang aksidente sa buhay ng isang Kristiyano para sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Saldi. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw, ay paano ba natin maiiwasan, lalayuan ang tukso at mapagtatagumpayan ang pagsubok sa buhay natin, mga ginigiliw. Paano nga ba natin malalayuan, maiiwasan ang mga tukso na ito, mga ginigiliw? Araw-araw po, ang buhay ng isang Kristiyano ay natutukso. Sa totoo lang. Ako rin po, araw-araw akong natutukso. Hindi dahil sa tawag ng laman, pero maraming bagay ang ginagamit ng demonyo upang mapalayo tayo sa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. Alam niyo, ang isang nagpapalayo sa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw, ito, yung cellphone. Yan ang isang gamit, no? Bagay na ginagamit ng dyablo, ng demonyo upang mapalayo tayo sa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. So dito iikot ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, mga ginigiliw. Kahit sinasabi natin na, tukso, layuan mo ako. Pero kalaunan, no? Imbes na sa paggising natin sa umaga, yung aklat ng buhay, salita ng Panginoon ang bubuklatin po natin. Ang una nating dinadampot ay yung cellphone natin. Meron kayong nag-likes sa mga pinost ko na pagkain, yung kumain ako sa McDo, yung pinost ko na igado na pagkain ko, yung pinost ko na bagong damit, yung pinost ko na kasama ko yung gwapong boyfriend ko, magandang girlfriend ko,
tignan ko nga kung ilan ang nag-likes at nag-heart. Yun ang ginagamit na tools ng kaaway upang mapalayo tayo sa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit ito ang naging tema po natin, pag-aaralan po natin sa umagang ito, mga ginigiliw. Supposed to be, ang i-share ko ngayon ay yung pagpapatawad, no? Sa mga nagkasala sa atin. Pero nung binuklat ko ang salita ng Panginoon kaninang umaga, kasi saka lang ako nagde-devotion, yung ibinabahagi ko ang salita ng Panginoon sa umaga ng linggo. Kasi yung devotion ko ng Sabado, ng gabi, iba sa umaga, iba naman kasi ang kapahayagan ng Panginoon. Kasi ang ipinapahayag ng Panginoon, yung kailangan ng church, hindi yung simbahan na, yung building na to, kailangan natin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, mga ginigiliw. Pang-apat na araw na po ito, alam nyo, yung anak ko na si Angelo, I hope na hindi ko siya ma-offend, mga ginigiliw. Pang-apat na yung araw na ito na wala ng cellphone niyan. Kasi itinago ko talaga. Wala na eh. Kaya medyo nasira ng konti ang kanyang pag-aaral dahil sa gadgets na yan, mga ginigiliw. Wala nang araw, oras na nakikita ko sa kanya, cellphone na lang ang hawak niya. Grabe naman, kahit 12 o'clock na ng gabi, cellphone pa rin. Grabe na ginagamit yan ng kaaway, mga ginigiliw. Kaya napapansin ko yung 4 na araw na yan, nababagot siya, nagagalit, na hindi ko alam. No? Na hindi na niya alam ang ginagawa niya, parang, anong tawag doon? Asiwa siya, mga ginigiliw. Meron siyang hinahanap na hindi may paliwanag, mga ginigiliw. Dapat ang hanapin mo ang salita ng Panginoon. Ginawa ko po iyon upang matanggal sa sistema niya yung gamit na yan, yung tools na yan na ginagamit ng kaaway upang mapalayo sa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. 4 na araw pa lang yan. Parang hindi na niya kayang mapagtagumpayan, no? Yung kawalan ng cellphone na yan, mga ginigiliw. No? Kaya alam nyo, ang pinakamagandang ehemplo ng fasting. Anong fasting sa Tagalog? Pag-aayuno, mga ginigiliw. Hello po, good morning. Pag-aayuno ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang pinakamagandang ehemplo na nabasa po natin sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Hello po, good morning. No? Na ang ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 40 araw, 40 days fasting, inaraw-araw ng dyablo na tinempt ang ating Panginoong Jesucristo. 40 days na tinukso siya araw-araw. Imagine that, no? 3 bagay ang ginamit ng Satanas na ito, ng dyablo ito, upang tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Pagkain. Diba? Yung pagkain, yun ang isang number 1 na tukso sa ating buhay. No? Yun ang unang tukso. Pangalawang tukso, yung kayamanan. Pangatlong tukso, yung posisyon, karangyaan.
appetite of ego, ito yung tatlong bagay na kinahuhumalingan ng tao dito sa mundo. Kayamanan, prestige, kadakilaan, pagkain. Yon ang tatlong bagay na nagpapalayo, natutukso ang tao, mga ginigiliw. Imagine that, inaraw-araw ng dyablo. Pero, sa loob ng 40 araw, ang dyablo na ito ay hindi nagtagumpay, mga ginigiliw. At ang sinasabi ng dyablong ito, ay nanggaling mismo sa salita ng Diyos. Kasi ang dyablo na ito, dati siyang tagakanta ng ating Panginoon. Diba? Oh, siya ay music team niya. Music director niya ang dyablo na ito. Kaya marami siyang alam na salita ng Diyos ang kanyang ibinato mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Salita ng Diyos yun. Ginamit niya. Totoo po yun. Gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Salita ng Diyos yan, nasa Old Testament yan. Di ba? Yung di tumapwak ka, itibantay, sarapaan na ka, dagiti anghel ko na. Salita po ng Panginoon yun. Hindi salita ng dyablo yun. Gumamit siya ng salita na ibinato sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, yung mga salitang yun na ginamit ng dyablo na ito, sinunod ba ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi. Bakit hindi niya sinunod? Kasi, wala sa kanya ang katotohanan. Wala sa kanya ang katotohanan. Ang katotohanan ay nasa ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya ng Panginoong Jesucristo gawin yun. Yung bato na yun, kaya niyang gawin na tinapay. Bakit niya gagawin? Bakit niya susundin ang demonyo? Diba? Apay nga surutok ta demonyo nga eh. Diba? Opo. Bakit mo susundin ang gawain ng demonyo, mga pinigilin? Kaya, sa atin kaya, yung isang araw na tayo ay tinukso, mga ginigiliw, kaya po kaya natin itong pagtagumpayan, mga ginigiliw. Alam nyo, ang tanging paraan upang mapagtagumpayan po natin ang tukso na ito ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Kung wala sa atin ang salita, napaka-imposible na mapagtatagumpayan po natin, maiiwasan po natin, malalayuan po natin ang tukso na yan, mga ginigiliw. Alam nyo, sa loob ng mahigit 11 taon, sa awa ng Panginoon, napagtagumpayan ko yung mga ginagamit ng demonyo, yung mga tukso na yan. Alam nyo, nung ako ay pulis pa lang, grabe, gabi-gabi ako umiinom ng alak. Lalo na pag nakakakita ako ng imported, grabe, lumulunok na ako. Oo, masarap siguro yan, lalo na pag mahal. Pero ang favorite ko talaga nun, gin. Gabi-gabi akong umiinom, isang bote ng alak. Malakas akong manigarilyo. At mahilig ako sa magagandang babae. Yun ang sakit ko noon, dahil yun ang sakit ng isang pulis noon. Kabataan ko, mga ginigiliw. Pero praise God, nung nakilala ko ang Panginoon, no? Nung nakilala ko po ang aking Panginoong Jesucristo, at nagdebosyon ako,
binasa ko ang salita, ang kanyang salita. Yung mga bagay na yon na tukso, na ginamit ng Satanas, mga ginigiliw, hindi ko na binalikan kahit minsan. Napakahirap tanggalin. Sa totoo lang. Lalong-lalo na yung bisyo na yan. Napakahirap. Pero, it's only the Word of God. Salita lamang ng Panginoon ang makakapaglinis sa atin, ang makakapag-alis ng mga bisyo natin, mga kinikilig. Salita lamang niya. Kaya ito ang aking pangako noon sa aking Panginoon. Lord, kung balikan ko pa ang mga kasalanan na ginawa ko, patayin mo na lang ako dahil walang silbi na nakilala kita. Yun ang aking pangako sa aking Panginoon, mga ginigiling. Kaya, yun ang dahilan kung bakit po ako nandito ngayon sa inyong harapan, mga ginigiliw. Dahil ang mga tukso na yon sa awa ng Panginoon ay napagtagumpayan ko, mga ginigiliw. Napakahirap na magbabahagi ka ng salita ng Panginoon, pero in the dark side of your life, itinatago mo yung pag-inom mo ng alak. Itinatago mo yung paninigarilyo mo, itinatago mo yung pambababae mo, at tatayo ka dito sa pulpito, sasabihin mo ang salita ng Panginoon. Mga ginigiliw, do you think na may kapangyarihan at otoridad yung mga salitang sinasabi mo kung ikaw mismo na lingkod ng Panginoon, hindi mo ginagawa ang kanyang kalooban, mga ginigiliw? Di ba? Oo. Kaya dito, alam nyo, ang Panginoon, no? Ang Panginoon, mga ginigiliw, ipinaranas niya ang hirap. Ginutom niya ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga bayan. Ang bayan ng Israel sa ilang ng halos 40 taon. Sila ay nagutom. Sila ay naghirap, napagod. Pero sa loob ng 40 taon na yon na pinagdaanan ng mga bayan ng Diyos sa ilang, mga ginigiliw, no? Sila, mga ginigiliw, ipinapakita lamang ng Panginoon na ang mga pagsubok na ito, yung mga kahirapan na ito, yung kanilang pagkagutom, upang turuan niya ang kanyang bayan na magpakumbaba, mga ginigiliw. Tayo rin po, tinuturuan din po tayo ng Panginoon, mga ginigiliw, upang tayo ay magpakumbaba. May mga panahon sa buhay natin, may mga kakulangan sa buhay natin, may mga hirap, may mga pagsubok. Pero napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok na ito, mga ginigiliw, dahil ang Panginoon, yun ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan, mga ginigiliw. Kaya wag namang sanang sabihin ni numan na siya ay sinusubok ng Diyos kung andyan na yung sakit. Maraming nagsasabi ng ganon. May nagka-cancer dahil mahilig sa taba, mahilig sa karne, ayaw niya ng gulay, nagka-colon cancer. Ay, sasabihin mo pagsubok lang daw, sasabihin mong pagsubok. Hindi yan pagsubok, katigasan yan ng ulo. Diba? Katigasan ng ulo yan. Ang ibig sabihin ng pagsubok
na nasa salita ng Panginoon. Ang pagsubok na sinasabi niya dito ay ang pagsubok na bunga ng pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Yun ang ibig sabihin ng pagsubok. Pagkatapos ng mga circumstances na yan, yung mga pagsubok na yan sa buhay natin, mga ginigiliw, ipaparanas ng Panginoon, mga ginigiliw, ang bunga ng mga pagsubok na yon, yon ang pagpapala, mga ginigiliw. Kaya may mga pagsubok sa ating buhay upang tayo ay lumago. Di ba? Hindi ka lalago kung walang pagsubok sa buhay mo. Kaya nga yung mga, saan yung mga boys ko dito? Di ba? Yung mga anak-anakan ko na dalawa, si Tuper at saka si JB, di ba? Kaya, alam nyo, pag makapagtapos kayo, pwede nyong ipagyabang yan. Pride nyo yan. Nagsakripisyo ako. Diba? Nagsakripisyo ako, nagtrabaho ako. Diba? Oo. Yun ang bunga, mga ginigiliw ng pagsubok. Upang tayo ay magiging matatag, magiging resilient tayo, mga ginigiliw, upang lumago tayo, na hindi na gatas ang iinumin natin, kundi matigas ng pagkain. Diba? Oo. Ang mahirap, matanda ka na, gatas pa rin ang kinakain mo. Hindi na iniinom, kinakain na. Mga ginigiliw. So, ibig sabihin, hindi ka lumago. Mga ginigiliw. Ganon din po ang isang Kristiyano habang tumatagal ka sa ministeryo. Lumalago ka rin. Lumalago rin yung pagmiministry mo, kung paano mo hawakan ang isang iglesia ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya ang sabi niya po dito sa Deuteronomy, mga ginigiliw, dito ipinamalas ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Sabi niya po dito sa Deuteronomy 8, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na binigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Praise God. Kaya, alam nyo, pagkain. Iyan ang isang unang klase ng tukso. Ginutom bago binigyan ng pagkain. So ito yung mga pagsubok na ito upang matuto tayong magpakumbaba, mga ginigiliw. Diba? Ang dami ng, alam nyo, mareklamo. Di ko alam kung sa bahay ko naririnig ito o subang nabasa ko lang sa Facebook. Araw-araw na lang may nagre-reklamo, may, alam nyo, how much more kung maranasan natin yung mga pagsubok na ito sa buhay natin. Yung paghuhugas lang ng pinggan, reklamo kayo. Kaya nga pinapakita ko pagkatapos kong kumain, hinuhugasan ko yung pinggan ko kahit saang lugar ako pumupunta.
upang tularan. Di ba? Nakaka-demoralize naman yung pati pinagkainan mo, lalo na professional ka, ipapahugas mo yung pinagkainan mo sa walang pinag-aralan, di ba? Yun ang mahirap. Di ba? Oo. Yung pinagkainan mo, ayaw mong hugasan. Tapos magreklamo ka kung maraming hugasan. How much more kung wala ka ng hugasan, wala nang makain. Di ba? Mas mahirap yun. Wala ka nang hugasan kasi wala nang makain Di ba? Oo. Katulad ng isang kwento. Seryoso, masyado kayong seryoso. Nung mayaman ka, kamkamot ka, kunana. Tamarigrigat ka, nagkutsara ka, kunada. Kutsara ang marut talinugaw, kunana. Huwag naruda, hindi basik nga mong aminda dyan linugaw. Ure, 5 kutsara lang, no nilutong da dumadanom, umato da jay. Diba? Kutsara ang marut talinugaw, akamot ang marut talinugaw, kunana. Kapsat, ayan, huwag tayong magreklamo. Diba? Yun ang isang malaking kasalanan sa Panginoon, yung pagre-reklam. Noon niya dyan ay pasango. Alam niyo ba na yung mga gulay na yan, nagpapalakas yan sa ating katawan, no? Sabihin ko lang, no? Alam niyo, 2 days ago, pinaktis ko po yung uminom ng mga juice ng pipino, sayote, sayote ba yun? Ay, yung red, ang tawag yun, orange, na? Yung nilalok sa pansit. Na? Carrots. Tapos, lemon. Yun ang ginagamit ko na juice. At saka, gabi, sibuyas na may tubig, yun ang iniinom ko. Alam nyo, nabigla ako kaninang umaga. Kumain pa ako sa Patay Kumain kami ni Jock. Diba? Kasi nag-ministry kami sa Patay kagabi. Then, pag uwi ko sa bahay, kumain ulit ako ng kanin. Pero konti lang. Chinek ko yung sugar ko. Akala ko 500 na naman, 400, 119. Praise God. Kaya malaking naitutulong ng mga gulay na yan, mga ginigiliw. No? Balanced diet lang. Malagip ko dati health month ko na nang sadya karik idik. Lahat ng present ng mga guro sa stage ng mga bata, puro gulay lahat. Siyempre yung mga audience nila, meron yung isang director ng DepEd. Kayo naman, di man lang kayo naglagay ng karne, sabi niya, subukan mo ang kumain ng araw-araw na gulay. Maganda rin yung karne sa ating katawan, paminsan-minsan, kasi parang fuel yan. Si kamang mo, tinal daw ng mga antigulay, ang awal na karne na, paisimuji ko na, di ba? Balanced diet. Pero wag naman araw-araw na karne, di ba? Ito po. Tuloy natin. Konti na lang po. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo. Sabi niya po mga ginigiliw, bakit nga tayo ginugutom at pinapahirapan ng ating Panginoon minsan sa ating buhay? Ipinapaunawa ito ng Panginoon sa atin ngayon, mga ginigiliw, upang sa ganon na tayo, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, mga ginigiliw. Dahil ang tunay na pagkain at nagbibigay ng kalakasan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. No, it's only the Word of God. Kaya nung nag-share po ako kagabi sa Patay po sa Karik, nabigla yung mga tao. Kasi siguro first time nilang marinig. Amen! Sabi ko, tatatlo lang ang amen. Yung mga Kristiyano lang talaga yun. Kasi ang daming tao talaga. Hindi sila makakapag-amen. Ano kaya yung ibig sabihin ng amen? Amen na lang ako. Kaya, bago sa kanila, mga ginigiliw yung salita. Lalo na yung sinabi ko na kahit
gumawa ka pa ng araw-araw ng mabuti, walang credit yan sa Panginoon. Hindi ka maliligtas kahit araw-araw kang gumawa ng mabuti, sabi ko sa kanila. Kung yung paggawa mo ng mabuti ay hindi galing mismo bunga ng yung pananampalataya, sabi ko sa kanila. Kaya medyo nabigla sila, ganun pala yun. Kaya yun ang ibig sabihin ng mga ginigiling. So I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. God bless everyone.